Hi guys! Samahan niyo ko ulit sa aking mini vlog for today's video. Tupi serye muna tayo kasi maglalaban na ako. O diba napakaunti ng aking tupiin kasi naman syempre naubos na sa sampayan. Oo naman, isa din ako sa tamad magtupi ng damit kaya nauubos na lang talaga sa sampayan kakasungkit. Buti na nga lang maganda yung sampayan namin dito sa harapan ng bahay. May bubong kaya safe siya kahit magstay siya doon, hindi siya mauulanan. Wala akong talent sa pagtutupi ng damit kaya kung ano yung alam kong tupi yan lang yan. Ganyan nga lang din pala ako magtupi ng aking underwear. Ayoko nung binibilot guys para kasing suman. Para kasing ang hassle, pag kukunin mo, bubulat-latin mo pa bago masuot. Sorry na agad, syempre kanya-kanya naman tayo ng gusto. Huwag na kayo magalit sa akin, char. O baka sa mga hindi pa nakatupi dyan, magtupi na rin kayo. Baka magmukhang ukay-ukay na yan, sige. Hindi kasi maganda yung itsura ng bagong laba pag nakalagay lang sa basket or sa isang tabi. Di bali na nga lang kung di nyo tinanggal sa hanger, hindi siya makukusot, basta nakaayos. Nagmumukhang labahin kasi sa katagalan na pag hindi pa tinupi agad. Kaya ako hanggat wala ako sa mood magtupi, hindi ko siya tinatanggal sa sampayan kasi mas okay siya doon. Sa mga oras pala na yan, ay nasa school lang Kuya Cypher namin at si Samira kung napansin nyo kanina nasilip nyo siya kumakain siya sa lamesa. Sinamantala ko na nga magtupi habang kumakain siya para hindi niya ako tulungan. Alam niyo naman, pag tinulungan nila tayo, mas lalo pang tatagal. Diyos mio. So ayun, gaya ka ng sabi ko, konti lang yung tupiin ko, kaya madali lang din natapos. Kaya maganda din yung nauubos na din sa sampayan, kasi hindi ka tatama rin, kasi kunti na lang, hindi tambak. Diba? Totoo, pag gabundok yung tupiin mo, parang mas lalo kang tinatamad. Mas gusto mo na lang siyang itambak dyan. So ayan, inuna ko ang nilagay yung mga damit ni Samira. Medyo may kaguluhan pa kaya mga damit ni Samira kasi hindi pa talaga ako nakakapag-ayos ng mga damitan namin. Ayan, mga pambahay niya lang naman yung mga yan. Yung dalawang lagayan sa baba is mga panlakad niya naman yun. Yung ibang damit niya nakahanger. Pag may maliit na kasi siyang damit, tinatanggal ko na rin agad kaya hindi masyadong siksik yung damitan niya. Diyan naman ang lagayan ng kanyang medyas, underwear, mga panyo at sando na puti. Diyan ko nga din nilalagay yung mga maliliit niyang towel. Medyo maluwag nga yung damitan niya ngayon kasi yung ibang damit niya nasa marumi pa. Next naman ay yung akin. Hinihiwalay ko nga pala yung damit ko na pambahay lang tapos yung pang-alis-alis ko pag pupunta lang ako sa labas kunyari sa school ganun. Mahigpit kasi yung mga school dito, hindi kagaya sa probinsya. Dito kasi bawal mag-crop top, bawal mag-short, bawal magsuot ng mga maiiksi. So ayan guys, sorry na agad, medyo makalat pa. Diyan ko nilalagay yung mga pambahay ko. Alam niyo naman, kahit bilbilan ng person, mahilig ako sa maiiksing damit. Walang makakapigil. Charis. So yarn, puro pambahay ko lahat yarn. Kung mapapansin nyo, maliliit lang talaga ako magtupi ng aking damit para din magkasya. Tapos nakatayo sila lahat para makita ko agad kung ano yung gusto kong suotin. Next naman tayo sa aking lagayan ng mga tibak at bikini. Charis. Wala pala akong ganon. Ayan, welcome to my pantihan! Ang sagwa, sorry na agad, nasa mood lang ang kumari nyo. Pati nga yung mga yan ay nakatayo para makita ko din kung ano yung gusto kong suotin. Nakadepende kasi sa mood ko kung ano yung gusto kong suotin na underwear. Next naman tayo sa aking lagay ng mga matitino kong damit. Charis. So ayan, hinihiwalay ko yung pwede kong panlabas or kahit pampuntang pamalengke lang or pampuntang school ganun. Para hindi na ako maghalukay na sa isang lagayan lang siya. Bali, kunti nga lang pala yung mga damit naming nakatupi. Karamihan is nakahanger. Dito naman sa isa is lagayin ko ng mga pajama, mga square pants, mga mahahaba kong pants. Ay, bahala na kayong humusga dyan. Hindi ako gaanong organize sa mga damit, guys. Gusto ko nga pagtitira na kami sa sarili naming bahay, gusto ko lahat nakahanger na. Ayoko na nang nagtutupi. So ayan, next naman tayo sa mga damit ni Kuya Cypher. First time ko nga ipapasilip sa inyo ang kwarto ni Kuya Cypher namin. Hindi ko pa kasi masyado naaayos dito sa kanyang higaan, pero dahil gusto niya na nga niyang humiwalay, o di dyan na siya natutulog talaga. Nasa lapag nga lang yung kanyang foam, pero may silver naman yan sa ilalim. Yung parang silver na may foam. Di ko alam kung anong tawag dun. Hindi kasi namin nadala yung kanyang katri doon sa kabilang bahay kasi nga nakafix yun, gawa ng kanyang papa. Ito naman ang kanyang damitan. Ang mga nakalagay nga lang dito is puro pambahay niya lang. Pambahay na damit tsaka mga pambahay na short. Iilan nga lang yung ibang kulay ng kanyang t-shirt, puro talaga black. Tapos kahit marami naman siyang t-shirt, paulit-ulit lang talaga yung kanyang sinusuot na color black na t-shirt. Diyos mio, marimar. May isa pang lumalaban na isang short, nag-iisa na lang dahil maglalaba pa lang ako. Diyan naman sa pinakababang lagayan is mga panlakad niya na t-shirt at saka polo shirt. Pili nga lang yan yung mga nilagay ko dyan kasi yan yung madalas siyang suotin pag gusto niyang mag-civilian sa school nila. Yung ibang pang-alis niya nakahanger na. So kaya ang kanyang gamit na electric fan. Paborito niyang stuffed toys, ang kanyang tablet. Tapos meron siya ditong wearable air purifier. Hindi ko sure kung familiar kayo dito, guys. May sarili nga tong chain, pwede siyang ikwintas. Hindi ko sure kung nabanggit ko na sa mga mini vlog ko dati, pero meron kasing allergy ang Kuya Cypher namin. Pag inaatake kasi siya ng allergy niya, once na sinuot niya yan, hindi na masyado. Pag nakakaamoy kasi siya ng mabaho, masyadong mabango or maalikabok, nag-a-atching kasi siya. Sinacharge siya, tapos hindi na rin nire-replace yung filters niya. Pag gusto nyo, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Heto naman ang kanyang mga bag. Yung maliit niyang bag, dinadala niya yan pagka-exam nila or hindi kailangang magdala ng gamit. Mahilig nga din siya magsuot ng relo.
So, ayan yung kanyang lagay. Di ba may pa-tour pa? Tour. Hindi ko alam kung anak ko lang ba yung ganito. Bakit kaya yung ID niya nakataob? Ano kayang trip niya sa buhay? Ayan yung kanyang anti-rad na salamin pag nagta-tablet siya. Mga gamit niya sa kanyang art class na madalas pakialaman ni Samira kaya lagi silang nag-aaway. Kasi syempre pag nakakalat yan, siya yung mapapagalitan. And may turumpo pa siya, naglalaro siya niyan. May iilan-ilan pa din naman siyang mga laruan pero hindi na gaya dati. Eh, naglalaro pa siya ng pogs tapos yung kanyang ipon na siya din ang nakakaubos. Dahil Jay Lae! Ayan na, bye!